Hello po mga kababayan, welcome dito sa ating programa Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get, you decide. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa live streaming, si Dante Maravillas. Wala rito po sa lungsod ng Legazpi Province of Albay, Philippines. To the world, kumusta po kayo? So, mga kababayan, ngayong umaga, pag-usapan po natin, siguro unahin ko itong, ang akala ko kasi, may fake news na naman na kumakalat sa social media kasi hindi maintindihan eh. Very raw yung video. Ang minimin ko po yung massive explosion na nangyari dyan sa Beirut, Lebanon. And you know, mga kababayan, as of this time mismo, 73 people ang patay kasama ang dalawang Filipino. Then 3,700 injured. And you know, mga kababayan, nagsisimula pa lang sila sa pagbibilang ng mga injured at fatalities. Hindi malayo na in the coming hours, mga kababayan, lalong dumami. And makikita po ninyo sa, sinare nga ng anak ko yung ibang mga footages and pictures. It is an epic destruction, mga kababayan. Matindi yung naging damage sa mga buildings. Ngayon, ano daw yon? Sabi po, fertilizer daw. Fertilizer, agricultural fertilizer, na matagal nang na-stock doon. Alam po ninyo, may ibang kwento na gusto kong i-share sa inyo. Hindi para dumagdag sa komplikasyon ng mga problema in the Middle East, kundi to give you a clear insight of what's happening in that region, mga kababayan, that will affect the future, not only of that region, but all throughout the world. And it's all happening amidst the pandemic. So stay with me, mga kababayan, sa abot ng ating makakaya at mga available materials in our research. Then we will share to you kung ano ang ating perspective on this. And you know, sabihin ko na po sa inyo, we're so close to the so-called Ezekiel 38 war. Ano siya? At sabi ko sa inyo, ang mga nagaganap po, nasusulat lahat. Maniwala kayo sa hindi. Nasusulat lahat. So pag-usapan po natin, mga kababayan, unahin ko yan mamaya. Then, as we have the pandemic, may bagong pandemic dito sa ating bansa. The pandemic of corruption sa PhilHealth. Dumagdag pa. The pandemic of corruption. Nang makita ko yung mga balita, sabi ko, walang pinipiling panahon ito, mga ulupong. Mga kababayan, pag-usapin din natin, sabi ko sa inyo, walang pinipiling panahon ito, mga ulupong. Walang awa sila. And you know, it is massive. So pag-usapan po natin, mga kababayan, and you know, ang isa pa, yung COVID natin, lalong lumala, sabi ko sa inyo. Bakit po hindi ito maayos? It is designed just as that. Pag hindi tayo lumabas po sa trap, iwan ko kung saan tayo po pupulutin ito. So, nagsisisihan na, nagtuturuan, magre-review daw sila, kahit review ninyo yan. Ang protocols mismo, ang pinasok ninyo, a trap that will destroy our country. A trap that will kill people, not only in this country, but all throughout the world. If you don't believe that, then you continue with your Tingnan natin kung saan tayo pupunta sa inyong mga ginagawa. So, yun po, mga kababayan, ang ating pag-uusapan ngayong umaga. And para sa inyong mga inquiries about Firmax and Automax, dumiretso na lang po kayo doon sa aming messenger. Yung lockdown daw, sabi ng President ng Belarus, is a condition of the World Bank to release their loans. Kung hindi ka magla-lockdown, you cannot avail the loan. So, ganun katindi. Kailangan, sa madaling sabi, mga kababayan, sabutahin mo yung sarili mong bansa na tumumba. Pag nag-collapse siya economically, siyempre, lalo kang mangangailangan sa kanila, ang pautang ka niya. Pero hindi man nila yun sasabihin sa atin na gano'n. Hindi nga natin alam na gano'n eh. Not because of that expose from the Belarus president, hindi siya pumayag. Ba't niya nil-lockdown namin? Uutang kami, tutubo kayo. Pagkatapos, sisirain namin yung economy namin dahil sa lockdown, ay hindi kami papayag. That condition, mga kababayan, if it was
applied in Belarus, it could be applied. The same policy being imposed to other nations of the world, including this country. But no one from our officials ang nagsasalita na gano'n. Buti yung Belarus president, nilik niya ang gano'ng kalakaran, mga kababayan. Kaya we salute the President of Belarus. Ngayon, dito sa ating bansa, we pray for the guidance of the Holy Spirit to our President. Hindi po tayo sumusuko sa ganun, mga kababayan. Kasi gusto natin maayos ang ating bansa. Damay-damay tayo eh. Buti kung sila lang na mga officials yung maghirap. Buong bansa eh. Damay tayo eh. Worse, itong mga officials na to, sinisweldohan ang mga mamamayang Filipino. Imagine that. Ang dapat ginagawa, guminhawa tayo. Mali na yung direction natin. Maginhawa ba yung buhay natin ngayon? Kanina may binabasa ako. Mamaya, baka makita ko rito. Yung negosyo na daw sumara na eh. Dahil sa walang tigil na lockdown. Sino yung magbi-bail out nun? Uutang ka sa gobyerno? You reinvest? With the environment, mga kababayan na hindi tumitig, lalong lumala eh. Yung Manila nga bumalik sa ACQ, modified ACQ. Imagine that. John Laitan, Sir Dan, sigurado mangunguna ang Pilipinas sa COVID sa ASEAN countries. Iyon na ngayon ang prediction. We will be the hotspot, sabi dito sa report ng Philippine Zone Asia's COVID hotspot. Sabi dito sa report ng Manila Times. Mamaya, basahin ko po sa inyo. So, ano na nangyari? Kasi matitigas ang ulo ng mga Filipino? Ganun ba? Di ba napakaigpit yung mga lockdowns ninyo? What's happening? Pag hindi ninyo nabasa kasi yung script, yung simulation na 201, event 201, hindi natin maintindihan kung ano ang nangyayaring pandemic na to dito sa ating mundo, dito sa ating bansa. If you have the understanding of the event 201, then you will understand in full kung ano ang future natin. You can search that. That is available. Ginawa yon ng World Economic Forum, ng Johns Hopkins University, ng Bill and Melinda Gates Foundation. There you will understand kung ano yung mangyayari. Sinimulate nga nila eh. Ano sabi ni Bill Gates? The next pandemic, we are not ready. Parang prophet siya, hawak yung script kung anong mangyayari sa mundo eh. Parang propeta itong si Bill Gates. And Bill Gates is being interviewed by BBC without censorship. By all the mainstream media with full authority as if he is an expert. But here comes, mga kababayan, the real experts, the frontliners, doctors of America. Nagpa-interview, nag-press con, nag-17 million, mga kababayan, nag-viral, sinensor na social media giants, ng tech giants. Imagine that. Yung mga nagsasabi ng totoo, yung mga authority sa topic, mga kababayan, sa issue, are not allowed to speak out. They're censored. Pero si Bill Gates, mga kababayan, hindi nga nakapagtapos. Bilyonaryo siya kasi naka-associate siya dito sa mga kabal. He can speak freely. Ganon tayo pinaglalaroan. Worse, mga kababayan, walang mag-react man lang dito sa mga officials natin na pinaglalaroan tayo nila. Nakikita ninyo kung paano tayo ginawang gago nitong mga taong ito. And if we will not react, mga kababayan, iisipin nila talagang totoong gago tayo. Di po ba? Ganon. So anyway, mamaya pag-usapan po natin, Alan Saus, ano sa tingin niyo po, Sir Dan, nagkataon lang kaya yon sa 2020? Nakaplan po siya lahat. Nakaplan the events that are happening today, be it on itong pandemic, be it on conflict in the Middle East. Nakaplan po ng mga ulupong. Ano may gagawin? Pag nag-fail itong isa, ganito yung gagawin natin. Ang objective nila, manggulo lang. Manggulo ng manggulo hanggang tayo mabaliw. Ordo ab chaos nga po ang game plan. Ordo ab chaos. Order after chaos. So they are actually making chaos everywhere. Spreading discontent, conflict in everything that will create chaos. Ordo ab chaos. Latin. Walang aksidente po rito.
Pati yung explosion na yon, sabi ko sa inyo. Iba ang totoong kwento sa naririnig ninyo. Iba nila sasabihin sa mainstream media yung mga, ba't sasabihin nila yon? Pinaglalaroan tayo. Dito sa ating bansa. Iba nila sinasabi. Ruben Losa, pinakamahigpit na nga po ang ipinatupad sa bansa natin. Nakapagtataka nga po, mas lalong dumami daw ang infected. Mga tarantad. Lalong dadami yan kasi sabi ko sa inyo, ang script niya 18 months. Pag yung curve na sinasabi mafa-flatten, it will not last for 18 months. They will drag it for 18 months. At hindi pwedeng kumunti. Kaya nga, kung magsasagawa ng investigation, dapat unfocus doon sa counting, i-verify itong mga kinakount nila na nangamatay. Tama? Pag hindi nila ginawa yon, it will continue. Kaya lang, there is, power behind it. Na pati yung ating Pangulo hindi makagalaw because it is tied to the WHO program and to the World Bank loans. Nakadikit siya doon. Wala na tayong pera, gagalaw ka? Hindi ka nalang gagalaw. Natrap nga tayo eh. Natrap nila. Hindi na tayo makalabas. Mahirapan tayo makalabas. You see? Ang nangyari sa atin? Pinasubo tayo ng mga advisors ng ating Pangulo. Itinulak tayo sa ganito. Lockdown. The only remedy is to stop all this foolishness. Never listen to the script of the cabal. Itong virus na to, itong COVID na to mga kababayan, yung may sakit gamutin mo. That is the normal thing. Di mo kailangang i-lockdown yung buong bansa. Di ba? Di mo kailangang i-lockdown yung region. Hanapin mo yung may sakit. May nangyari dito sa amin, sa isang barangay. Alam ninyo, kinuha ng ambulance yung pasyente, dinala sa ospital. Dati na yun na may sakit. Tagal nang may sakit yun, matanda na eh. Cancer. Suspected COVID, hinugot doon sa barangay. The whole family kasama. You just imagine yung perwisyong ginagawa sa mga tao. Then the Purok, linakdown. Nagkakagulo dito lahat. Lockdown, 3 barangay. Ganyan. Ayaw kasi ninyong tumigil sa kakadakdak sa media. Wala man tayong ginagawang ganito dati. Every afternoon, makikita mo yung DOH, magbibilang. Magre-report yung mainstream media, overwhelmed na yung mga hospital. Dadaldal yung mga doktor, ganito na lang anya, etc. Imagine yung torture sa isip ng mga tao. The stress, pati yung mga bata, nagdesisyon na hindi na mag-enroll. Why? What's the reason of that? Because of the pandemic of fear. Tama si Gwen Garcia ng Cebu. Lumala ito ang nagpalala gobyerno eh. Why? You follow kasi the format ng iyon ang programa nila talaga, takutin ang buong mundo para mag-shutdown. They want to collapse every economy of every country because they want to replace it with their own economic model. Sila lang ang may mayaman. All the rest, mahirap. Ibakuna ang lahat, bukang bibig ng Pangulo. Bakunaan niya yung solusyon. Bakit hindi gamot ang solusyon? Di ba? Normally, tayo noon, pag may sakit, ang hanap natin gamot. Ngayon po, hindi gamot. May nag-offer ng gamot. May gamot na sinasabi yung mga American doctors. Censored. Walang magka-interest dito sa ating bansa. Tingnan natin yon. Sinabi ng mga doctors, daming nagsasalita na mga doktor. Sabi nila, may gamot. Hindi mo kailangang mag-lockdown. May nagka-interest sa DOH. May nag-recommend sa Pangulo. Until today, wala. Yung kay Mario Marcos, nandun sa Indonesia, pinapansin natin, hindi. The truth is, we are not looking for cure. We are looking, this country, in the whole world, looking for vaccine that will alter your thought. Gagawin tayo yung tulad ng mais, GMO. Hindi na ikaw. Alam ba ninyong gano'n ang ultimate objective nila? Para kung anong sinasabi nila, ang aalisin sa atin, matindi talaga itong mga tao ito. Ang Diyos, mga kababayan, binigyan tayo ng free will. From the very start, that free will, mga kababayan, hindi iyon inalis sa atin, binigay sa atin ng ating Panginoon. Ang aalisin sa atin, itong mga taong ito, this cabal, nang nasa likod,
si Satanas mismo. Sasabihin ko na sa inyo, free will. Hindi ka na makahindi. Hindi ka na. Ginamit lang nila itong COVID. Worse, hindi kayo maniniwala. They want to reduce our numbers. Kaya tingnan ninyo ang ginagawa nila. The protocols that they are implemented, mga kababayan, all will result to the reduction of numbers of people all throughout the world. The lockdowns will stress you. The face mask, mga kababayan, will put pressures into your baga. Ngayon nga, may tumawag sa akin, hindi na nakontento ng face mask, patian niya face shield. Sabi ko sa inyo, now, it is no mask, no entry. Next time, mark this word. Tandaan ninyo itong broadcast ko. No mark, no entry. No vaccine, which is your mark, which is your ID, which is your passport, which is your quarantine, which is your guarantee that you are healthy. Sabi ko sa inyo. And it will be your money. No mark, no entry. Ganun tayo, mga kababayan. Inuunti-unti nila. Ang kalaban po natin sa, hindi, ulitin ko ulit sa inyo. Maniwala kayo sa hindi. Hindi man po tao ang kalaban natin. That is why they're waging war against us. They want to reduce our population. They're targeting the whole humanity. Their agents are in government. Most of them, ang mga agents nila, di man nila alam na sila'y ginagamit ng ating kalaban na hindi man tao. This is, mga kababayan, a spiritual battle. Tama si San Pablo nang sinabi niya, ang kalaban natin, hindi flesh and blood. We're wrestling not against flesh and blood, but against powers, principalities. Kaya so powerful sila. Our leaders are so deceived to believe na yung ginagawa nila sa atin, tama. Kung hindi sila napaka-powerful, you can just imagine, napaka-talino ng ating Pangulo, nauna siyang na-deceive. Nauna, until now, tingnan ninyo ang lockdowns natin. Bumalik pa nga eh. You see? In the one that is sending orders to our country. Imagine that. So kaya sabi ko sa inyo, a lot of prayers ang dapat nating, everyday, dapat ipanalangin natin yung ating Pangulo. Hindi pa ako galit sa ating Pangulo. Hindi. You have to pray for our leaders. Kasi right now, nasakop siya nitong mga agents ng mga the powers of darkness. Powers, principalities, dominions in higher places. Waging war against humanity all throughout the world. Sa maniwala kayo sa hindi. WHO, sa sasabihin ng WHO. Yun ang direction po natin. Tandaan po ninyo yan. Pag hindi po tayo nag-about face, pak! Dito sa ginagawa ng WHO, pagdidikta sa atin. Tuloy na po ito. Wala na to. Kala ninyo, babalik pa tayo sa dati? Hindi na. Sasabihin ko na lang po sa inyo, prepare for the rapture. Yun ang susunod. Pag hindi ka nakasama sa rapture, sasama ka sa mga zombies in the tribulation period. Nakita ninyo yung nangyaring massive explosion sa Beirut, more than that. Para ng mga zombie yung mga tao, tatakbuhan, duguan. Di mo maintindihan kung bakit nangyayari yung ganito. May isang Filipina po, sigaw ng sigaw habang nagbi-video. Di niya, parang kala niya katapusan na ng mundo. Sabi ko sa inyo, ang mass testing po, dinesign nila para kumita yung suppliers. Ba't ka testing ng mga asymptomatic? Wala ngang symptoms eh. Carrier niya ng virus, sa isip mo lang yan. Yung may sakit, puntahan mo yung may sakit, gamutin mo. Saan kukuha ng gamot? May mga available na gamot. You refuse na gamutin. Sa Cebu, yung very effective, ayaw ninyo kasi you follow the orders from WHO na kung ano ang sinabi nila, yun ang susundin lang. No other gamot na pigre-recognize sila, walang i-recognize. Pag sinabi nilang ito yung gamot, ito lang ang gamot. Pag sinabi nilang bakuna lang ang kailangan, bakuna lang ang kailangan. Bakit ganun kayo mag-isip? Bakit tayo sa kanila susunod? Sila lang ba ang may talinong ganon? We have an independent, a sovereign country, an independent government. We have a DOH. We have experts here. Kaya lang, nangyayari ito kasi sinusunod ninyo sila lahat. That is why, ito na yung kinalagyan natin. You see?
dito na tayo sa ating pag-uusap. Unahin ko tong sa Beirut kasi matindi to na nangyari po, mga kababayan. Siguro most of you nakita naman yung ito yung sinasabi ko sa inyong Pilipina. Ay, pakita ko sa inyo. Ay, parinig ko sa inyo kung ano ang sinasabi niya. Nasa loob po kami ng grocery. Bigla po sa lahat ng building. Bumagsak daw lahat ng building. Bumagsak. Ang daming may mga duguan. Biglang iyak niya. Ako hindi ko alam ang gagawin ko. I don't know what to do. My God. Wait lang. So, makikita ninyo po ang full video sa timeline ko. Yun ninyo. A picture of massive devastation. Pero nagtataka ko, talagang matindi siguro yung foundation ng mga towers. Hindi po na yung mga towers, oh. Hindi bumagsak yung mga towers. Kaya lang, shattered yung mga glasses po sa loob. Pero at least hindi po siya natumba. Ayan ang mga loob, oh. It's like World War III, mga kababayan. The buildings were flattened by the shockwave. O ngayon, mga kababayan, ano siya? Basahin ko po sa inyo yung kwento sa mainstream para ma-compare natin ang kwento sa mainstream kung ano siya. Sabi rito, 2 Filipinos were killed in powerful explosion that hit the port of Beirut in Lebanon. The Department of Foreign Affairs confirmed Wednesday. Citing latest report from the Philippine Embassy in Beirut, the DFA also said that 6 other Filipinos have been injured. Initial lang po ito. So, baka may mga naipit pa sa mga nag-collapse na building, siyempre, unang sugbo. Tama ba? Sugbo. Ng balita. The Philippine Embassy is in touch with the Filipino community in Lebanon to assess the situation and provide assistance to any affected Filipinos, sabi po ng DFA. As of now, 6 pa lang ang nako-confirm namin na sugatan. Pero marahil po, mas marami pa ang sugatan na hindi pa namin nakukontak. Sabi po ni Charge d'Affaires Ajit Victor Panimanglor sa interview ng media. Yung pagsabog po ay nangyari sa port, pero medyo malawak yung naging impact ng shockwave. So, makikita po ninyo sa una, may pagsabog, kaya sabi nila, twin blast. Nagsabog muna, tapos yon may usok. Then, afterwards, may mga malilit na pumuputok-putok, parang mga fireworks. And after several seconds, come now the massive explosion. Kahit nga kami sa embassy na medyo nasa labas ng Beirut, naramdaman po namin yung shockwave. So baka po may mga nadamay na sa mga gumuhong gusali. Report said the Lebanon's health ministry reported 73 dead and 3,700 injured across wide parts of the country's capital city due to the explosions. Matindi. Imagine, 73 dead initial count. Then 3,700 injured. Lebanon's Prime Minister Hassan Diab was quoted as saying that
2,750 tons of agricultural fertilizer, ammonium nitrate, that had been stored in a portside warehouse for years had blown up. O ngayon, totoo kaya itong sinabi ng Lebanon's Prime Minister na abono lang naman pala yon, mga kababayan, agricultural fertilizer, naka-stack doon for years, ngayon sumabog. Yun ang narrative ng government. Ngayon, panoorin po ninyo, mga kababayan, si Amir Tsarfati. Kasi si Amir Tsarfati has, a very deep understanding of conflict in the Middle East, being a military officer, major siya, and a former, tawag dito, Lieutenant Governor ng Jericho, and a Christian, a preacher. During the explosion, magla-live na sana siya. Then comes now the breaking news, mga kababayan. So, in-update niya yung mga pangyayari in the Middle East. Kasi, ikwento ko sa inyo yung parte ng discussion niya. Malayo dito sa kwento ng Lebanon's Prime Minister. Sabi ni Amir Tsarfati, diyan niya sa lugar na yan kasi, malapit sa airport, yung grupo ng Hezbollah, alam na ninyo kung anong Hezbollah? The terrorist organization out to destroy Israel, mga kababayan, nag-store ng as revealed by the Prime Minister mismo ng Israel, si Netanyahu, Benjamin Netanyahu. May warehouse na ginamit, possibly yon, na sinasabi ni Prime Minister Hassan ng Lebanon, fertilizer lang. Ang isang fertilizer po, ammonium nitrate, magkakaroon ng ganong katinding pagsabog? Yun ang mga questions doon. It's a massive explosion, mga kababayan, that flattened the city. You see? Malapit sa airport. Yung mga explosives daw doon na iniimbak ay para gumawa ng missiles. Matindi. At doon ginawa yung pag-develop ng missile kasi malapit sa airport mismo. Malapit pala yon sa airport. So, yung movement ng missile, malapit lang. Yan ang version po ni Amir Tsarfati. So, sa madaling sabi, it could be with that size ng pagsabog, mga kababayan, mas malapit yung kwento ni Amir Tsarfati sa katotohanan. Na yung mga inimbak na mga explosives doon, purposely talagang ginawa kasi they are developing missiles, missile arms doon sa lugar na yon. Worse, ang Lebanon, mga kababayan, bagsak economically. Sabi ni Amir Tsarfati sa broadcast niya kanina, 2 hours na lang anya nga. Tingnan mo anya yung mga neighborhood. Pinakita niya yung neighborhood. Ang dilim. Walang kuryente daw. Matagal ng panahon because of never-ending conflict. Bumagsak ng todo yung ekonomiya ng Lebanon. And they have 2 hours a day of electricity. Imagine that. 2 hours na lang ang kaya nilang
pailawan, magpailaw, they cannot anymore sustain the economy. Bagsak na po ng totoo. And what is the meaning of this possible conflict? Sabi ko kanina sa inyo, everything is written in the Word of God. In these last days, mga kababayan, lahat ay patungo sa on that direction. This could be, mga kababayan, the start of, saan tawag natin dito? We're so close to the so-called Ezekiel 38 war. Ano itong Ezekiel? Ezekiel. Si Prophet Ezekiel. War as described, mga kababayan, sa Old Testament. It is about the invasion of the enemies of Israel by Gog and his allies. So, malalim pala ito. Malalim ang kwento. Konektado lang, mga kababayan lahat. So, anong ibig sabihin nito? The conflicts in the region will just intensify and intensify. Later on, hindi malayo na baka itong massive explosion na to, ang sisihin nito, Israel. Kayo niya nagsabotahe ng abono. Di ba? Binasabogan niya ninyo yung abono. Yan pala, hindi man abono, kundi totoong mga explosive. Sumabog. Kung sino nagpasabog, baka aksidente rin, di ba? Parang yung mga fireworks ng Bulacan, hindi sinasadya, ayun. So, ito kinikwento ko po sa inyo kasi it is happening today. That is the news that is occupying, mga kababayan, all the front page, all the front page, mga kababayan, ng ating mga newspapers, so that you will have understanding based on biblical perspective. Okay po? So ngayon, dito tayo sa pandemic of corruption. Matindi to. Sabi ko sa inyo. Itong mga taong ito, hindi mo maintindihan kung mga tao pa to. Sabi rito, PhilHealth Mafia pocketed 15 billion. May mafia pala dyan sa PhilHealth. Ibinulsa daw mga 15 billion. Ito yung sumingaw. Yung hindi pa sumisingaw, yung ongoing ngayon. Wala silang awa, sabi ko sa inyo. Pagdating, mga kababayan, sa ganito, wala silang awa. Walang pandemic dyan. Itong mga opportunist na to, itong mga kulukoy na to, walang pinipiling panahon. At wala silang paki sa atin kung ano mangyari sa mga mamamayang Filipino. Officials of the Philippine Health Insurance Corporation have allegedly pocketed 15 billion in funds through anomalous transactions. A resigned PhilHealth officer disclosed during a Senate hearing yesterday. Torson Montes Kate, who had resigned as anti-fraud legal officer of PhilHealth due to what he described as widespread corruption in the agency, alleged that a mafia was behind what he branded as the crime of the year
due to fraudulent schemes. Naniniwala po ako na ang perang winaldas at ninakaw ay humigit kumulang 15 billion. Believe that. I believe that. Sabi po ni Kiet, as he testified online before the Senate Committee of the Whole. Sa gitna ng pagkaka-booking nitong anomalies na to, Acting Senior Vice President Nerissa Santiago said, the insurance agency could go bankrupt next year. Paano na mga PhilHealth members, including me? Yan lang, narinig ko yung palasyo, mga kababayan. Iwan ko kung bakit, ano nangyari dito kay, ano nangyari dito kay Roque? Kasi sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, the government may provide funds to PhilHealth once its reserve funds were depleted. Ano? Si Atty. Harry Roque. Attorney, di ka na muna siguro sana nagpalabas ng ganong statement kasi parang kinokondon mo yung korupsyon. Di ba? Na okay lang ma-deplete siya. Pag na-deplete siya kasi ninakaw, papalitan lang ng pera galing sa national government, masama ang dating, attorney? Pasensya ka na, attorney, ha? Pero masama talaga yung statement mo. Sinabay mo kasi. Sana hindi ka na nagsalita ng ganon. Sinabi mo na lang muna na, we will see to it that an investigation will be pursued para managot ang sinumang nasa likod nitong nakawan sa PhilHealth. Yun ang gusto naming marinig, hindi yung pag na-deplete niya. Masama ang timing, attorney. Sa totoo lang, hindi ako pwedeng sumangayon dito sa statement mo. Masama. Wala sa hulog. Ano, attorney, nangyari sa iyo? Sabi niya, as one of the authors of the Universal Health Law, we have never even for 1 minute considered the survival of PhilHealth will be solely by reason of premiums, Roque said in Palace press briefing. Alam namin na kasama ka doon sa author. Tama din yung sinasabi mo. Kaya lang yung timing na parang, pag naubos yan, palitan natin ng bago. Alam po namin hindi nakakamit ang libreng gamot at libreng paggamot kung premium lang ang panggagalingan ng gagastusin ng PhilHealth. Kung maubos po ang pera ng PhilHealth, gobyerno ang magbibigay ng pondo. Kaya nga po, ang tawag dyan, universal healthcare, hindi medical insurance. Kita mo na, attorney, yung mali. Sana sinabi po ninyo muna, ganun ba? Napanood ko yon. 15 billion daw yung ninakaw. Ay, hindi namin palalampasin ng ganon. Hindi papayag yung ating Pangulo sa ganitong nakawan. And in fact, that is the focus now of this administration in the last 2 years, remaining 2 years ng ating pamamahala. Yun ang gusto naming marinig, attorney. Hindi yung pag naubos yan, anya. Lalo yung pagkaubos, attorney, konektado doon sa sa nakawan. Masama, attorney.
Ako, ang kuhan ko sa inyo, suggestion ko po, attorney, sa iyo, baka pwedeng magbakasyon ka muna ng mga ilang linggo. Overwork ka na siguro, tapos baka medyo tumigas na yung utak ninyo. Hindi na makapag-function ng maayos eh. Bakasyonan mo muna. Ibalik si kabayang Salvador Panelo. Di ba? Balik mo na. Medyo wala sa hulog yung sabi ko sa inyo. Santiago told the Senate Committee of the Whole that the agency, which has about 221 billion in funds, may no longer be able to sustain operations due to the decrease in collections and increased payouts to the health expenses of members due to COVID-19. Isa pa ito. Excess, increased payouts for the health expenses of members due to COVID. Mga minamahal naming mga senador, baka pwedeng isama po ninyo yung mga lumilitaw na balita na lalong lumulubo yung numero ng COVID deaths and patients. Kasi nga po, kahit hindi COVID, it is listed as COVID. Kasi may package na. May package. And it is advised by some doctors in private hospitals para wala nang masingil. Imagine that. Hindi man COVID, nilis as COVID para makakobra. Talagang madideplete yung PhilHealth natin pag ganyan. Bakit? Dinadaya na because of money. Yun ang ating request sa mga buting senador na nagsasagawa ng investigation po nito. Baka pwede po ninyong isama na yon. On questioning from Senate Minority Leader Franklin Drilon, Santiago said, prior to COVID-19 crisis, the actuarial life of PhilHealth Fund was 10 years. But when the pandemic struck, its lifespan drastically shortened to just 1 year. Kita ninyo. Uubusin po ni COVID from 10 years to 1 year. Uubusin po ni COVID. Pag hindi tayo tumigil sa kakaka-COVID, lahat ng resources natin dito sa Pilipinas, COVID na lang. Wala na. Basta COVID na lang yan lahat. So 1 year na lang, mga kababayan, because of the decrease in contribution and increased COVID patients, we're expecting by 2021 we will be in the red. Bakit decrease in contribution? Sino pa yung magko-contribute? Yung mga negosyo nagsara na. Yung mga nag-self contribution po, wala nang maing-contribute, ibili na lang ng pagkain. Bankrupt na. Anong dason yan? COVID. Sabi ko sa inyo. Lalong lumala, mga kababayan, yung COVID. Dito na tayo sa tingnan niyo. Breaking. Philippine lags highest in single day jump in COVID-19 cases at 6,352. Lalong dumami. Then sabi dito, mga kababayan, sa
Manila Times, the Philippines was poised to dislodge Indonesia as the pandemic hotspot in Southeast Asia on Tuesday as the country logged 6,352 new cases of the coronavirus disease, the highest in the single day tally. The country now has 112,593 total cases. 44,429 of these active. Indonesia topped the COVID-19 count in Asia for months. Had 113,134 virus cases according to Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center. O, kita ninyo. Ang tagabilang po John Hopkins. Sila yung nagsagawa ng simulation. Kung ano ang nangyayari sa ngayon po, it is based on their projection, their simulation. Kaya nga po, ang sabi ko, itong situation natin po sa COVID, lalala po ito kasi sa simulation po, malala. Malala po. Alam niyo kung hindi pa sila nangangalahati sa simulation. Sa simulation po, they're expecting 65 million deaths all throughout the world. Ilan pa lang ngayon? Sa bagay, 5 months pa lang po. 18 months yung simulation po. So expect for the worst in the coming days, mga kababayan. Bakit? Doon ang direksyon natin. Papunta doon. You see? Ngayon, paano tayo hindi makapunta doon? The only solution po is to about face. Only that, this government will not do that. Kasi yung gobyerno natin is so convinced by the pandemic that this pandemic is a real pandemic. Hindi alam ng ating gobyerno that this is a pandemic, a pandemonic. It has a political agenda. Hindi alam. At least that is my presumption. Pero kung alam, lalong malala. Ang ibig sabihin po doon, kung alam ng ating gobyerno that there is a political agenda, ang ating gobyerno is a participant. Yun ang ibig sabihin noon. But I presume hindi alam niya. Para magaan po sa aking pakiramdam, i-assume ko na lang po na hindi nila alam that this COVID pandemic has a political agenda. More than the health problem, it has a political agenda. So, as it is, on high speed na tayo sa implementation. Ano anya, Mr. Maravillas, ang tingin mo nito? Pwede daw anya na ma-reverse ito? Sana. Sana ma-reverse pa natin. At least, kaya nga po ako, hindi ako tumitigil. Sabi ko, baka kung hindi ma-reverse, ma-delay man lang natin. Pag hindi natin ito na-delay, mga kababayan, ito na. Nakakalungkot. Ang future natin po hindi maganda. At least the immediate future. The distant future, maganda. Napakaganda. It is a new world, mga kababayan. But the only way that you can enter into the new world
you have to understand. You have to learn the ABC of salvation. A, admit that you are a sinner. B, believe that Christ died, buried, and rose again from the dead. And C, call upon His name. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Yun na lang po ang pwede nating gawin. And it is, the most safe route or destination na pwede nating puntahan. Because in the world that is being designed by these people for us, isang bangungot. Sabi ko sa inyo, isa pong bangungot. And in fact, itong pinagdadaanan natin, parte pa lang ng kanilang parte pa lang. Napakahirap na ngayon, di ba? Kung sa Bicol, dugay na po. So, mga kababayan, as I cannot change the course of history, ang ginagawa ko na lang po is to tell you, to warn you. Wala man tayong kapangyarihan na baguhin ang situation. Wala tayo. So, we rely on the power of our Lord Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, mga kababayan, to, enlighten our leaders, especially our President, to change course. Because kung hindi siya mag-change course, mga kababayan, brace for the worst. Kasi nga po, sa simulation, 65 million, they're expecting 65 million deaths from this COVID. Yan, bigo sa inyo. Okay na yan? Baka mahintakutan po kayo. Tingnan ninyo. Gino-quote nila dito. According to Johns Hopkins University. Uy, may pahabol. Pambili po ng salabat. Leonardo Blue Jr., $4.99. Ay, maraming salamat. May pangbili na tayo ng salabat. So, dito na tayo, mga kababayan, sa inyong mga reactions. Hindi mo na tayo magtatagal sa pagsasalita kasi I have to preserve my asset. Yung mga mag-order po nito, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger. Pagpasensya na po ninyo, ha, kung hindi tayo makapag-discuss ng mahaba. Pero okay naman yung timbre ng boses ko. Hindi man halata. Alexis Milicio, bakit po Team Nostradante yung tag? Saan? Yung ayan mo na. Basta lumusot yung mukha ko, okay na yun. At nakapag-usap-usap tayo. Yun ang importante doon. Rosalie Mariano, ang mahal pala ng test kit, 8,000. Grabe. Sabi ko sa'yo. Ginawa nilang negosyo, sila lang yung magayaman nito. Pagkatapos, all the rest, bankrupt. Pati yung bawat pamilya, bankrupt. Di makapaghanap buhay ng maayos eh. Michael Barquez, dollar is getting low, meaning peso is getting stronger. Economy is getting good. PRD is anti-oligarchs. NCR businesses are controlled by them. Foreign investors owned by globalists secretly invested in Pinas.
Maganda pa rin po ang boses niyo, Sir Dan. Maraming salamat. Barry Oxon, bossing next time na mag-concert ka, pagkatapos mag-inom, pagtapos wag iinom ng malamig. Yun kasi yung nakasanayan ko eh. Hindi ko na, alam po ninyo, sa mainstream kasi, di man ako nagsasalita ng 3 hours. Kasi doon, ang programa, 1 hour lang. Tapos commercial lang napakahaba. 1 hour program, yung commercial ko, 45 minutes. So, 15 minutes lang akong nagsasalita. Ganon. Then, another program, 2 hours siya. Patugtog naman akong patugtog. Pero dito, kasi live streaming to, walang background. Pag mag-background ka, kukuan dyan. Magre-reklamo yung nagre-reklamo. So, flat talaga po. Baka may naririnig kayong, sa background pong hindi matigil na, tawag doon. Naglalaba po. May naglalaba po sana. Huwag na ninyong intindihin. What you see is what you get eh. Unfiltered tayo eh. Edmonda Season, Sir Dan, watching po from Imos, Cavite. Marami po akong natututunan sa inyo. God bless. Salamat po. Michael Varquez. Nabasa ko na. TJ Castillo, gawin na lang po natin ang alam nating tama at paniwala natin, Sir Dan. Ang problema kasi po, yung mga decisions nila, apektado tayong lahat. Kung sana yung decision nila sa kanila na lang, di ba? Apektado tayong lahat eh. Yung mga impositions nito, mga taong ito, talagang designed to control every human being. Yun ang nakakainis doon. Ang tanong nga po, anong authority meron itong mga taong ito? The cabal. Si Bill Gates, si Fauci, si George Soros. All this cabal. The Vatican. Sino nagbigay sa kinang authority na gawin ito sa atin? Di ba? Anong karapatan nila to dictate on us, on our health? Di ba? Pinaniwala tayo na nakakatakot. O natakot yung mga tao. Tingnan ninyo. The consequence of fear, mga kababayan, mas matindi pa sa virus. Worse, ayaw nila ng gamot. Yung mga doktor sa Amerika na nanggamot, tingnan niyo yung ginawa sa kanila. Bakit ganon? Napakalinaw ang ibig sabihin, mga kababayan. They do not want cure for this disease. Una, ginawa nga nila ito for political ends. Ba't ka naman gagawa ng gamot? Alam nila kung ano ang dapat na gawin para yung political ends nila, the control of people, the control of humanity, magawa nila. Hindi niya cure ang kailangan natin. A vaccine that will alter the thought, the brain, that will facilitate the contact tracing. You see? Napakalinaw, mga kababayan, ang gusto nilang gawin sa atin. Gusto nila tayo gawing isang alipin. And this time nga, we act like slaves. Hindi pa nakontento sa lahat na. May face shield na po. Dito niyo. All because of what daw? To save lives. Sabi ko sa inyo, baliktad ang gusto nilang mangyari sa atin.
Michael, Jane Soronio, Sir, pag na-aproba na po ba ang FEI, maka-avail ang Pilipinas? Hindi ko alam kung ano mangyayari niyan. Tingin ko po, sana mali ang aking tingin, it will not be allowed here. It will not be recognized here in this country unless there is a change of mind sa ating Pangulo. Kung ang susundin ng Pangulo ang WHO, tulad ng nangyayari ngayon, hindi po yun. Wala. Hanggat ang sinasabi ng Pangulo, ang solusyon niya nito bakuna, wala tayong pag-asa doon sa every time na lumabas sa media yung ating Pangulo, at the end ng kanyang discussion, end of the meeting, laging bakuna po yung pinupos niya. That script, mga kababayan, galing sa WHO mismo. Pakinggan ninyo mga leaders ng mundo, na mga globalist, pari-parehas ang statement po nila. Vaccine, 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 vaccine. Never na makarinig kang, we're looking for cure, cure, cure. Wala. Vaccine, vaccine. Kung ang script ni Bill Gates, iyon ang sinasabi nila. Di ba malinaw yon? Jody Guzman, Sir Dan, dapat ipasa ang death penalty para yon mga corrupt at mga drug lords, mga rapist ay isalang na sila para madala na ang mga salot sa ating bansa. Estibio, gamot kailangan natin sa Pinas. Meron na di kasi pinapansin ni Doke. Mga gago, nabawasan sana yung COVID-19 cases sa Pinas kung nakafocus tayo sa wala kasi tiwala sa wala tiwala sa vaccine ng China. Sabi ko sa inyo. Ang gusto po nila, ibakuna yung tao na walang sakit. Abnormal, di ba? Sa panahon ng pandemic, ang dapat gawin mo, gamutin mo yung may sakit. Gamutin ang may sakit. Hindi ang objective mo, yung walang sakit, bakunahan. Bakit after ka doon sa healthy people? Di ba dapat after ka doon sa may sakit? So napakalinaw. Therefore, vaccination, which is a big business. Kasi naman po, napakalinaw. Ilan yung infected dito sa atin? 100,000 plus. Kung gagamitin mo yung infected, ilan lang ang ibabudget mo doon? So sabihin na natin, 100,000 plus yung infected. So, bibili ka kung ako ang Pangulo, gagawin ko, Mr. Doke, I think aabutin ito ng 1 milyon o 2 milyon. Bumili ka ng gamot, paabong tayo, mga 10 milyon. Para sigurado tayo sa purchases natin. Pasiguro ka. Or yung pag-purchase mo, para hindi naman masaya yung pera natin, 1 million, 1 million, 1 million, yung delivery, hindi sabay-sabay. Para makatipid tayo. Pero ano po yung imposition ngayon? Yung allocation? Allocate sila kaagad 20 billion pesos. Para sa ano? 20 million Filipinos na ibabakuna. Sino yon? Yung mga mahihirap anya muna. Kita ninyo? Gusto nila na targetin kaagad yung 20 million na walang sakit. Mag-allocate ng 20 billion pesos. Then another allocation for
the additional Filipinos kasi ang target nila 60 million Filipinos ang ibakuna. You see? Kita ninyo yung ano? Kung nasa tamang pag-iisip sana tayo, bakit mo yon gagawin? Una, nakasiguro ka sa bakuna. Pangalawa, yung virus po, ang dali na anong tawag doon, kuya? Yung mutate. Ang dali na mag-mutate. Baka hindi ka pa nga nakaka-purchase, may bago ng virus. Yan lang yan talaga. Then the safety, mga kababayan, ng bakuna, under question siya. Because bakuna, by itself, if it is for COVID, COVID mismo ang isasaksak sa'yo. Yun concept ng bakuna. Wala kang COVID, lalagyan kang COVID to develop immunity. Question na hindi itinatanong ng mainstream media sa mga doktor, what if a person will not develop the immunity? Di wala siyang virus, nasaksakan mo na ng virus, di ano mangyari noon? Nagkasakit tuloy siya. Hindi ko sa inyo. Ganon tayo pinapaikot. Nag-advertise yung Vaccine Alliance. Promote sila ng promote. Sponsored yan sa Facebook. Kitang-kita, mga kababayan, ang kanilang intensyon. Lahat ganito, in power. Wealth and power. Wala silang pakialam sa ating kaligtasan. You can just imagine si Bill Gates. Is he the leader of the world? Why is he is telling us, announcing to all the world, he intends to vaccinate 7 billion people. 7 billion? Bakit nakasama kami diyan? Amerikano ka. Di ba kuna mo lang yung mga Amerikano? Targetin mo lang yung mga Amerikano kung baga gusto mo? Anong pakinamin sa inyo? You see? Hanap din kami ng pamamaraan namin laban sa COVID. Ba't isinasama ninyo kami sa computation ninyo na gusto ninyong ibakuna? Worse, our leaders never oppose. Amen sila ng amen. 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 Bininta na tayo. Sabi ko sa inyo, mga kababayan. So, okay na yun siguro muna. This is your host, Dante Maravillas. Bullseye. Bye-bye po, mga kababayan.